Magandang araw po sa inyo mga Ironman, mga best friend. At sa pagkakataong ito, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga nag-send ng kanilang mga tanong sa ating channel. At gusto ko pong i-upload at sagutin ito para sa marami din naman ng mga best friend natin na nagsisimula pa lang mag-aaral ng pag-welding. Kasi karaniwan ng mga bago nag-welding, yun ang karaniwang tanong, yung mga tanong nila. Kaya baka mapakinabangan niyo po ito. At ilan dito sa mga tanong sa atin, ang nagtanong ay si Reynan Bandalan. Ang sabi niya, salamat sa video sir. Lang, totoo po ba na may expire yung rad? Siguro yun ang gusto niya sabihin, di ba? Ano po ba ang dapat gawin dyan para hindi masira ang rad kung hindi gagamitin? Salamat po. At ganun din ang tanong ni Ramon Fernandez Matias. Sabi niya, sir, tanong ko lang, may expiration ba yung welding rod? Salamat sa pagsagot. Salamat sa iyong pagtanong at salamat sa iyong panonood. Alam niyo po, ang welding rod, yan po ay may expiration. At yan po ay na-expired 20 to 24 months or 2 years. Ngayon, paano mong maiingatan yung welding rod mo? Kasi kahit hindi pa umabot ng 2 years yan, kahit 1 month pa lang, kung ang ginawa mo naman ay naka-expose, tapos nabasa ng ulan o kaya nahamugan, papangit na yung quality ng pag-andar niya o paggamit sa kanya. Kaya halimbawa, pag ang welding rod mo ay basa, tignan mo hindi siya maayos gamitin. O kaya yung parang mamasa-masa siya, hindi siya magagamit ng maayos. Ang gagawin mo lang, paarawan mo. O kaya pwede rin naman paapoyan mo ng konti. Ilagay mo sa kalan, apoyan mo ng konti, yun. Pag natuyo yun, parang bago na naman yun. Maganda siyang gamitin. Tsaka ang advice ko, pag bumili po kayo ng welding rod tapos di nyo gagamitin, i-plastic nyo at least. Ngayon kung meron kang ganito, gaya nito, gawa ka ng kahon, gaya ng ginawa ko. Ito yan lalagyan ko ng mga welding rod. Yan mo lalagay. Pero yung plastic niya huwag mo alisin para hindi siya mabasa ng moist. At para naman kay Raven Pagurayan, ilang watts at magkano price ng machine kung pwede? Ang price po ng machine, depende po sa tatakyan, depende sa tatak, depende sa model, depende rin sa specs, kung masabi ko specs, di ba? Ngayon, etong welding machine ko na nakita mo dyan, 300 lang yan ang bili ko niyan. Kaya lang, it was 5 years ago. At salamat sa iyong panonood. Sabi niya pa rito, pagtiisan mo na kami, kabayan. Kabayan, nandito po tayo para makatulong sa ating mga kababayan. Gaya niya po. Salamat po sa inyong, ako po pagtiisan nyo kasi hindi ako masyadong marunong magsalita at hindi naman tayo magaling, no? Ano lang po tayo, nag-inspire lang po tayong makapagbahagi ng ating konting kaalaman sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nasa abroad. Maganda habang nagtatrabaho kayo, mag-aspire din kayo na magkaroon ng sarili nyong shop. Mas maganda, tatanggap ka na lang ng trabaho. Mas malaki ang kikitain mo kaysa sa yung umaasa ka lang sa monthly na ibabayad sa'yo. Siyempre, sa umpisa, habang nagtatrabaho ka, may monthly ka, pero nag-iipon ka para naman makapagtayo ka ng sarili mong negosyo. Diba? Gaya ng ginagawa natin dito, nagtatrabaho tayo pero meron din tayong sarili nating shop na pwede nilang pagpagawan. Meron nga tayong tinanggap na project nung nakaraan lang, isang mesang mahaba. Ang ginastos ko lang puro na 3,000 reais dito sa pera dito. Pero naibenta po natin o binayaran po tayo ng 7,000 reais. So ang kita ko roon ay 4,000 reais sa 3 araw lang na ginawa. Dito pa naman, pagka monthly dito, ang bayad dito ay, halimbawa, mamasukan ka ng welder. Monthly mo ay 2,500 lang. Syempre, ilang araw mong
pagtatrabahuan yun, 2,500 lang. Pero kung meron ka sariling shop mo, tapos may nagpagawa sa'yo, kikita ka ng higit at higit, mas higit pa ron, 'di ba? Halos 2 buwan na kita yon ng mga karaniwang nagtatrabaho ng arawan. Marvis Corioso, sir, tips po sa pagkakat po. Ako laging umiipit minsan yung bala ng grinder. Ang masabi ko sa iyo, Marvis, wag mong pipilitin na ituloy ang ginagrind mo, kinakat mo pagka umiipit na yung grinder. Bakit po? Kasi yung bala ng grinder na pangkat ay hindi siya masyadong matibay. Matibay siya sa ganyan. Pero pag yan ay itinagilid-tumagilid ng ganun, halimbawa, hindi ka masyadong stable ang kamay mo sa pagkakat at tumatigilid na ganun, umiipit yun, di ba? Ang possibility nun ay tumalsik, mababasag yun. Kaya pag sinasabi mo sa akin yung umiipit, para akong nag-alala, no? Kasi napakadelikado po kasi niyan. Ang isa sa pinakadelikadong tool na maraming nadisgrasya at nasugatan, iyang grinder. Kaya isang araw po mag-record po tayo ng mga tips kung paano makitungo sa grinder, ano? Pero masabi ko sa iyo, wag mong itutuloy na. Ang gawin mo, gumawa ka ng ibang, ulitin mo ulit. Kasi ganito po 'yan. Halimbawa, ang ginagrind mo ay diretso dapat, 'di ba? Bawa may linya ka. O ito, halimbawa, iyan ang iyong hinihiwa. Ito yung grinder, no? Ito yung cutting dish. Nung hinihiwa mo, anong nangyari ay imbis na dumiretso ay nalisya ka ng konti. Nang malisya ka, ang ginagawa mo ay gusto mong bumalik doon, 'di ba? Ang ginagawa mo ay pinipilit mong patabingin para bumalik doon sa dapat mong hiwain. Huwag mong gagawin 'yon. Huminto ka na pagka nararamdaman mong umiipit na. At wag niyong gagawin yung ganoon. Bawa nalisya ka, gusto mong ibalik doon, babalik mo. Wag niyong gagawin 'yon. Pakiusap ko sa inyo. Kasi masasaktan kayo dahil yan po ay nababasag. Itong welding, itong cutting dish na to ay hindi matibay. Nababasag po yan. Ito bago pa yan, gagamitin ko pa yan, pero para sa inyo ipapakita ko, hindi po siya matibay. Madali lang ito isang kamay lang to. Nababasag siya. Pero pumuputol to ng malalaking bakal. Kahit mataba, kayang putulin nito pagpaganito. Pagpaganyan, napakatibay niyan. Pero pag ang gagawin mo ay ika-curve mo hanggang umiikot siya, mababasag yan. Nakikita nyo? At ang ikot po ng grinder ay napakabilis. Ang ikot ng grinder, i-search nyo po, ang ikot ng grinder sa isang minuto ay 7,700 rotation. Ibig sabihin, halimbawa yan, kung dyan ka nagsimula, pag umikot siyang ganon at napunta ulit siya dyan, ganon, 7,000 yun. 7,700 ang ikot niya sa isang minuto. Kaya kung i-divide mo yun sa 60, ilan yun? 128 yata sa isang segundo. Pag sabi mo ng 128 ikot na yun. Ganun siya kabilis. Kaya wag niyo pong bibiruin ang pakikipagtrato dyan sa grinder. Nag-alala ko ron sa nagtanong kasi umiipit yung bala ng grinder. Ay, wag mo na itutuloy yan. Gaya na sinasabi ko, kung ang ginagawa mo, 'di ba, naghihiwa ka ng ganyan, grinder. Tapos medyo tumabingi, imbis na dumiretso ka, natabingi kang ganito. Ipinipilit mong iganyan, wag mong gagawin 'yon. Baka pumutok 'yan o mabasag, tumalsik pa sa iyo sa paa mo. At saka wag niyo tatanggalin 'to, Marami matitigas ang
ano eh, naano kasi ako pag baka masaktan kayo o kung sino pa, no? Ang gawin mo na lang, halimbawa, padiretso ka, medyo tumabingi, ang gawin mo, iatras mo. Tapos, umpisa ka ulit. Dahan-dahanin mong ilinya ng diretso. Huwag mong ipipilit na ibebend mong ganun. Kay Ray Corimao, Sir, aux lang kung 200 amperes ang binili kong welding machine. Oo, okay yan. Maganda yan. 200 amperes. Kaya lang sana meron kang, kasi it will require, a lot of energy. Kailangan mo ng malakas na kuryente dyan. Kung gagamitin mo lahat yun, halimbawa, magwe-welding ka ng yung amperes na gagamitin mo. Kasi ano naman yan eh, yung machine na yan, ibig sabihin, kaya niya hanggang 200 amperes. Pero kung gagamit ka lang naman ng 70 amperes, ang gamit mo kasi ay 2.5 millimeters na welding rod, syempre, pwede na yung ron, 90. Diba? 90 amps. Yun, maganda yun. Salamat sa'yo, best friend Ray Corimao. At gayon din kay kay Ted Jobski. Good day sir, pwede ba yung 200 amps na portable inverter welding machine sa standard convenient outlet sa ating bahay? Thanks. Pwede po yan kung ang outlet nyo ay nakadirekta sa breaker. Kasi ang uso sa atin, di ba, galing sa breaker, ang mga wire, maglalagay ang outlet dito, outlet doon. Tapos dito may nakasaksak na rep, dito may nakasaksak na oven, dito may nakasaksak na kung ano-ano. Tapos computers nyo. Tapos doon ka naman magsasaksak sa dulo ng 200 amps na welding machine. Eh hindi kakayanin ng kuryente. Baka ang mangyari ay pag-umpisahan pa ng sunog. Kung sana meron kang outlet na direkta doon sa iyong breaker na may 20 amps ang breaker mo o ang iyong saksakan. At kay Alex Bonifacio, pwede ko po bang pagpraktisan ng inverter welding machine? Oo, pwede. Maganda yan. Madali ng pagpraktisan yung inverter welding machine. Mas mabilis ka matututo dyan kaysa sa mga anchigo o mga matagal na welding. Yung mga tawag nila ron, transformer. Kasi friendly user na yung inverter welding machine, okay? Butale Ortagon. Boss, may nabili ako na inverter welding machine. Paano ko po gagamitin yung ARC at hot start button? Salamat. Salamat sa yung pagtanong at panonood, best friend Butale. Ang masabi ko, yan yung ARC, yung ARC. Yan? Ginagamit yan sa medyo makakapal na bakal at yan ay parang parang extra strong ng machine. Kung alam mo, kung nagda-drive ka, kasi di ko maipaliwanag masyado eh. Parang sa mga kotse ngayon na bagong labas, meron silang mga nilabas na klase ng kotse na pwede mong i-ship sa sports. Na pag yun, isinip mo sa sports, ang makina ng kotse mo, mararamdaman mo parang galit na galit. Yung revolution niya malakas. Ganon din ang gamit ng ARC. Yung kotse mo, pagka isinip mo sa sports, yun, parang konting apak mo pa lang ng gas. Mabilis ang action niya. Ganon ang gamit ng ARC. Subukan mo, pagka itinodo mo yung ARC mo, mag-welding ka. Iba yung tunog, iba yung lakas doon sa wini-welding mo kaysa yung walang ARC. Yun ang sagot ko sa ARC. Tapos sa hot start naman, yung hot start, maganda yan sa mga beginners. Kasi yung hot start, yan ay ibig sabihin yan, pagka umpisa ka palang mag-welding, lagay mo yung welding rod mo. Pag ganun mo, hindi siya didikit eh. Kumbaga mainit na yung dulo nun agad. Parang agad, umpisa ka agad. Hindi yung karaniwan, patayin mo yung wag kang wag mong ipindot yung
hot start mo. Tapos yung welding rod mo bago. 'Di ba? Ginagawa mo, kinakaskas pa natin para uminit, para magdire-diretso ang baga. Ganun ang trabaho ng hot start. At hanggang dyan po muna ang ating mga question and answer sa lahat po ng mga nagtanong sa atin dyan sa ating channel sa Ephraim Shop. Salamat po sa inyong lahat at mga kaibigan, kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe na po kayo at leave a like, okay? Salamat po.